po, sana po, kaya ko po kayo. Lolo na to eh. Ano po ang tawag sa bangus na mahilig sa cheese? Ano po? Matini. Buti na lang, boneless ang bangus namin. Loyal sa'yo. Oh, yan naman pala yung... Road trip tayo sa Norte, Bieros. Sama kayo sa pinakamatinik, pinakamasarap, pinakamabilis, Kayo, lopyang kulay siya ngay baboy, papapatibay ng karelasyon. at pinakamalupit na biyahe sa tinaguriang Bangus Capital of the World. Love it, love it, love it. Para sa isang biyahe na talaga namang fun, let's go to Dagupan, Pangasinan, Bieros. Po. Sa isda, hindi lang tinik ang tinatanggal, pati ang kaliskis. Pero dito sa palengke ng Dagupan, may ibang klase ng kaleskes na hindi sa isda makikita, kundi sa sabaw. Kaleskes ang tawag sa pinakuloang lamang loob ng baka na authentic dish ng mga taga-Dagupan. Nakilala namin sina Nanay Beta at Nanay Mercy dito sa Kaleskesan. Ang magtiyahing yan, mula lang naman sa pamilya na pinakaunang nagtinda ng kaliskes sa buong Dagupan. Ito po ba yung world famous kaliskes? Ano po ba ang mga ingredients ng kaliskes? Yung mga bituka, Bituka. sa kapali, sa kalaman, buto. Ito, bituka. May biduka? Oh, saka ito, pali. Pali? Ano po yung sabi? Lapay po. Lapay. Lapay. Ito po. Pancreas. Pancreas. Saka ito, laman. Kada order, magkano po yun? 50. 50 pesos. Pakukulan ng 5 oras ang mga lamang loob. Para makatipid, ginagamitan ito ng kahoy na panggatong. Pwedeng pumili ng laman loob ang customer. Tsaka ito lalagyan ng iba pang pambalasa. Anong lasa, sir? Well, dahil nilagyan ko ng kalamansi, medyo umasim siya, no? Pero, tas naglagay tayo ng sili, may kagat. Pero kung minsan yun talaga hinahanap natin, yung asim, yung anghang, pati yung, alam mong matagal na pinakuluan na karne. Kasi galing din yan sa buto. Tama po? Ah, walang buto. Puro laman loob yan. Basta dito, ito lang, laman. Yan lang talaga. Ah. Oh, napakalambot. Sa araw na ito, susubukan kong tulungan sina Nanay Beta at Nanay Mercy sa pagtitinda. Saan ko po lalagay? Doon sa lamesa. Ah, doon! Baka mapasok po kayo eh. Ganun pala yun. Thank you, bro. Ito talagang, parang gusto ko talagang kumuha ng talagang totoong fork eh. Parang feeling ko pho lang ito, hindi fork. Pho. Sabaw, sir. Doon na lang po. Ah, okay. Mainitan ng Ah, okay. Baka mapasok kayo eh. So, lalagay ko po dito. Yan, oh. Sa kayo lagyan ng sabaw. Lagyan po natin ng sabaw. Oo. So, kukunin ko po dito. Opo. Tapos nun, lalagay ko sa ulo niya. Ay, siya! Mainit. Mainit. Mapapaso siya. Yan. 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 Isa pong order ng pali po. Pali. Pali, yung pancreas po. Pancreas po. Pancreas. Ay, yung pancreas. Yung pancreas. Ay, wala na po. Close na po kami. Local lang po. Yes, ma'am. Hindi na po. Ma'am, ano po sinabi niya? Sino po si Losa? Sino po? Ano po yan? Val Valenteroso. Yung large intestine. A large intestine. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, pagtitinda ng kaliskis na ang bumubuhay sa pamilya ni Nanay Mercy. Pangatlong henerasyon na siya na nagbebenta nito at wala raw siyang balak na maging huli dahil patuloy daw niyang ipapasa ang recipe ng kaliskis sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Alas 4 pa lang ng umaga, buhay na rito sa Magsaysay Fish Market. Sa bayan na kilala sa kanilang world famous bangus,
Isa ang mansasaysay sa pinakaabala sa palengke ng ganitong oras. Katulad ni Kuya Rojak, may natatanging trabaho. Okay na. Pagkahatid ng mga mangingisda ng mga bangus sa palengke, ang mga mansasaysay na ang magiging punong abala sa pagbubukod-bukod ng mga bangus. Pinaghihiwa-hiwalay nila ito ayon sa laki at bigat para may benta sa tamang presyo. Well, mabilis talaga yung pace niya. So inisip ko, teka, parang yan naiisip, parang yan na-differentiate at nako-compare kung saan ilalagay. Ngayong araw, susubukan ko rin maging mansasaysay biyeros. Alas 7 pa lang ng gabi, nagsisimula na ang trabaho ni Kuya Rojak. Night shift ko kasi kami, panggabi. Pag halimbawa nag-start kami, pag dumating ito ng mga 7, matatapos kami hanggang 9. Kumbaga, ilang oras niyo pong ginagawa to kada araw? Basta pag may dumating na isda dito sa amin, Wala po sa oras. wala ko sa oras. Tatawagin lang ko kayo, o bukas. Yun, nandito lang kami, naghihintay lang kami. Naghihintay lang kayo. Iahagi sa mga bangus sa mga lalagyan kung saan ito kabilang. Sa batch ng mga isdang ito, may 550 grams, 650 grams, at 700 grams. Bali yan ganyan size, sir. Dito na lang ko yung So, sa may 650 grams. 650 grams. Opo. Yan. 650. Ito, yan. 750. 750, Ay, 600, 700 to 750. 750. Yung paghagis ba dapat hindi pa ganyan? Basta Hindi ganyan. hagis lang ka ng hagis. Basta hagis ka lang ng gano'n. Oo, basta hagis ng hagis. Ito, 700. 700. Sa aking pagsalang, 3 sizes lang ang kinailangan kong pagpilian. Pero para sa mga pro katulad ni Kuya Rojak, umaabot sa 7 sizes ang kailangan nilang pagbukod-bukurin. Tagal mo daan. Kung gaano kabilis kumilos sa mga mansasaysay sa Magsaysay Fish Market, ganon din naman kabilis magsalita ang mga dalagang ito para makaubos ng paninda sa Tondaligan Beach. Bili po kayo, lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kay dalawa lang po para makabinta lang po kami ang gwapo-gwapo niyong artista. Kuya, ilaw ka ba? Kasi nakakasing kagapuan niyo. Bili na po kayo, kay dalawa po para makauwi na po kami. Kayo lang pinapitan namin na gwapo. Panyo nga po si Tom Cruise. Kaya hindi niyo po sila kamukha, gwapo pa rin po kayo. Bili na po kayo, kahit dalawa lang po. 15. Pwede ba 20? Yan. Saan po? Lumpiang gulay siya ngay baboy. Magkaiba po kasi kami ng benta. Ano po ba yung pinaka-bestseller nyo? Parehas lang. Uy! Ikaw lang nagsalita. Bili na po kayo. Pag natikman nyo to, magtatagal kayo ng asawa nyo hanggang sa pagtanda nyo po. Dumating na ba yung mga AI? Ay. Thank you. Wala po kaming barya. Galing yung style niyo, ah. Okay lang, keep the change. Thank you po. Sana po magkajowa na po kayo. 4 na nga yung anak ko. Nababasag ang katahimikan sa Tondaligan Beach kapag nagsimula ng magtinda ang mga dalagang ito. Bili po kayo. Lumpiang gulay siya ngay baboy po. Papatibay na karelasyon. Meet Ronalyn and Jovelyn, ang magkapatid na sikat ngayon online dahil sa post na ito ng turista na bumili sa kanila. Sa ngayon, may 10 million views lang naman ang video na kinagigiliwan ng karamihan dahil sa kanilang pangmalakasang mga banat. Ang kanilang inilalako na lumpiang gulay at Shanghai baboy, gawa mismo ng kanilang nanay. Dahil nag-aaral pa ang magkapatid, naglalako lang sila tuwing Sabado at Linggo. Sana po matagal po kayo ng asawa nyo hanggang sa pagtanda nyo po. Thank you po. Well, sino nakaisip na sabay kayong magsalita at magmukha kayong alien? Ay, hindi naman mukhang alien. Ay, parang tunod nyo, parang alien. Para naman, oh, ikaw. So yung mismong script, ikaw din. Nagsasabay lang Nagsasabay lang kayo. Bakit mo naisip na ganun yung magiging style nyo sa pagbebenta? Para po may mapasaya kaming may makabenta po kami. Para ka makabenta. Tapos dito talaga sa Baywalk, sa beach. Opo. Hanggang doon po sa dulo. Tapos Doon sa dulo. Sa bilis nila magsalita, kakayanin ko kayang sumabay sa kanila. Gulay, Shanghai Shanghai baboy, pampatibay ng relasyon. Pag Bili na, natik. pagnatik. Bili
Bili na po kayo. Lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kay dalawa na po para makabinta po kami ang ganda-ganda niyong aportista. Bili po kayo, lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo. kay dalawa na po para makabinta na po kami. Ni, Ang gwapo-gwapo nga nyo nga po para artista. Thank you po. Sana po, makadyowa ko po kayo. Lolo na to eh. Magkakajowa pa ba to? Sa dami na nagtitinda rito sa Tondaligan Beach, talaga namang standout ang magkapatid na sina Ronalyn at Jobelyn sa kanilang estilo. Bet mulo talaga ang mga pakulo ng mga kabataan ngayon, no? Balik naman tayo sa matitinik na isda. Sa production area na ito, masusubukan ko kung paano magdibo ng bangus. Hawakan nyo dito po para... Dito po. Opo. Hindi ganito po, oh. Para hindi matanggal yung taba. Medyo kailangan ng gigil dito, Bieros. More tak-tak, more fun! So, Nay, hindi po talagang totally nawawalang lahat ng... Opo, hindi Tinik na. perfecto. Opo, mayroon din naiiwan. Kumbaga wala pong perpekto. Walang perfecto dito. Pero Dito yung na yung mga naiwan, ito na yung hindi na masakit. Hindi na po. Nakakain na. Opo. Mukhang hindi na nakatiis si nanay. Dapat daw pala iniikot. Okay, give me another chance, Bieros. Hindi ba sila parang nanganganak na walang buto na? Gugupitin na kita dyan. Naglaro. Diba? Oh. See? Yung dating 700 grams, tinanggal na natin yung loob. Tanggal na natin yung buto. 200 grams na lang. Isipin nyo na lang, kapag kakain kayo next time ng daing na bangus, kailangan ma-appreciate nyo kung paano ginagawa yung daing na bangus. Kaya props to them. Magmamanok na lang ako. Ang mga boneless bangus, ginawa nila ng iba't ibang variety. Gaya ng pesto, chili garlic, at Asian steak. Meron din silang ready-to-eat bottled bangus. Mabilis ang pasta? Say no more! Ang kanilang vacuum-sealed frozen boneless bangus at bottled bangus may shelf life na 1 hanggang 2 taon. Pero hindi lang sa mga produktong yan nagtatapos ang kanilang mabuting ideya. Para sa negosyong ito, pinaka-importante raw ang kanilang advokasya. Noong 2016 kasi nakaikot kami sa lahat ng barangays ng Dagupan, 31 barangays yun. Nakita namin na lahat may bangus business. Tapos nakita rin namin na may mga PWDs na hindi sila productive. Kami ng husband ko, naisip naming mag-start ng bangus business na ang kukunin naming mga empleyado ay PWDs. Bukod sa mga PWDs, sinama na rin namin yung mga underprivileged women ng aming community. Nang sa ganon, mabigyan din sila ng pagkakabuhayan. Isa sa kanilang mga empleyado si Kuya Julius. 8 taon na siya nagtatrabaho dito. Dati po akong karpintero po. Naputulan yung pa ako. Paano po kayo? Aksidente po? Opo, aksidente. Nahulog po ako sa mula second floor to hanggang ground floor po. Bakit po kayo nahulog? Doon kasi itong may aftershock ng itong lindol. Dahil sa aksidente, kinailangan putulin ng isang paa ni Kuya Julius. Para mas mapadali ang trabaho, may customized table siya na mas mababa kumpara sa iba. Sa ganito paraan, pwede niyang gawin ang kanyang trabaho kahit nakaupo. Ano pong pakiramdam niyo na binigyan ho kayo ng trabaho dito? Masayang-masaya po ako, sir. Ang kainan namang ito, isa sa may pinakamaraming naimbentong recipe ng bangus. Alin kaya sa mga ito ang karapat-dapat bigyan ng award? Let's call in the contestants! Hi, sir. Hi. I'm Daing. Daing? Yes. Pangalan mo Daing? Yes, sir.
Because I'm dying inside to hold you. Kubo! Ano po ba yung luto na yan? Bangus chili salted egg po. Bangus chili salted egg. Contestant number 2. Hi, sir. Hi, ma'am. Ano po ang tawag sa bangus na mahilig sa chicks? Bangus na mahilig sa chicks? Ano po? Matinik. Pero, buti na lang, boneless ang bangus namin. Loyal sa'yo. Oh, yan naman pala yung bali nun eh. Ito po ay bangus hickory barbecue with pineapple salsa. Hi, sir. Hi, ma'am. Fish ka ba? Hindi po. Fish be mine, sir. Hindi mo na kailangan sabihin. Feeling ko, daing na bangus na kare-kare. Brad. Ayos tayo, Brad? Yan. Woo! Sir, ano pong tawag sa bangus kapag nahati? Anong tawag sa bangus kapag nahati? Ano po? Tuna. Tuna. Teka talaga, Mars. Ano naman yung inanda mo sa akin ngayon? Bangus cordon bleu po. Pero parang nagkakaroon ng earthquake tong bangus na tong cordon bleu. It's like blowing my mind away, tong cordon bleu. Okay. What's up, bro? Ano po ang isda nagiging bato, sir? Anong isda yung nagiging bato? Ano? Hindi, pera na, sir. Pera na, naging bato pa. Ano yan, Pards? Ano po, kilawing bangus. Pwede rin pala. Hindi rin pahuhuli ang mga paandar na dishes gaya ng pinaputukang bangus at cheesy baked bangus. Hi, ma'am. Hi, sir. Napick up na nuts. Bangus ka ba, sir? Bangus ako? Sa dami-dami na kinakain ko, parang nagiging bangus na ako. Naruta ka, sir. In Tagalog po. Mahal kita. Oh, wow! Ba naman talaga. And our last contestant number 8. Hi, ma'am. May baon ka? Sige. Share mo yung baon mo. Roses are red, Oui. violets are blue. I want to go fishing with you, sir. Basta bangus, masarap. Gusto ko yung ganun mo, ah. Ilang beses yung pong pinag-practice yan. 10 times! May earthquake lang. Nako, nakita ko. Yung uho mo, pumunta na dito. Secret lang natin yun, sir. Wala, nakakita. Matindi ang pick-up lines. Ang laban sa pinakamasarap na bangus dish. Kaya naman matapos ang masusing pagpili, hahatulan ko na ang mga bangus dish na ito, Biyahros. It's a very tough choice. Yung top 3 ko ay third, yung paella. I'm a fan of mayonnaise. So I guess kung anong lalagay mo sa mayonnaise, katulad netong, well, daing na bangus, lalagyan mo lang ng mayo, tapos dun meron kang kanin. For me, it's like a full meal already, so that's part of my top 3. Para sa top 2 favorites ko, ang bangus sisig at bangus teriyaki. I love how it tastes. And this one as well dahil ang sarap ng crunchiness niya, pati yung savory and sweet combo niya. Ang makatatanggap ng award, walang iba kundi ang pasimuno ng lahat ng dish na ito, si Chef Eric. Simula lang kami una sa yung pinaka-basic na traditional Filipino dish na grilled boneless bangus. Tapos eventually naisip namin kailangan natin mag-come up pa ng mga other kinds of luto para kumbaga hindi magkaroon ng customer fatigue. And eventually may kaibigan ako na chef, nag-join forces kami. Nakalakhan ni Chef Eric ang iba't ibang luto ng bangus na made with love ng kanyang lola. At ngayon, naibabahagi na rin niya ang bangus sa maraming hapagkainan sa buong bansa dahil may mahigit 70 branches na ang kanyang negosyo. Kung palupitan at pabilisan lang din naman ang labanan, hindi na po huhuli ang 14 anyos na si Luke Morales. Sa murang edad, siya lang naman ang record holder na pinakamabilis na pag-ikot sa isa sa pinakamalaking indoor go-kart track sa bansa na matatagpuan sa Dagupan. May 17 turns ang 500-meter track na ito
Ang ibang bisita natatapos ikutin ng isang lap ng truck na ito sa loob ng 50 to 60 seconds. Pero itong si Luke, natapos lang naman ng isang lap ng 43.234 seconds. Siya lang naman ang fastest go-kart racer recorded dito sa parehong junior category at adult category. Ang mas matatanda sa kanya, di hamak na nilalampaso ni Luke sa racetrack. Nagka-interes si Luke sa racing noong 12 years old pa lang siya. Nanood po ako ng mga racing like Formula 1 and Formula E. Nafe-feel ko ay excitement. Noong 13th birthday ni Luke, pinayagan siya ng mga magulang niya na umupo sa likod ng manibela. I've been driving for 1 year na po. Yung expectation ko po bago ko mag-drive is hindi ako bibilis na instantly. And I have to progress for each level in karting. Pero with some learning, it's becoming easy. Kahit sa Maynila nakatira, dinarayo ni na Luke ang karting track na ito sa Dagupan para makapag-ensayo at maglaro. Para masiguradong nababalansin ni Luke ang pagmamaneho sa iba pang aspeto ng kanyang buhay, laging nakagabay si Mommy Danlin sa kanya. All out ang suporta ng kanilang buong pamilya sa tuwing may laban si Luke. The sport is really good. Pwede sa beginners, pwede sa mga adults, pwede sa mga kids, pwede sa lahat. Sa sobrang importante ng mga isda sa Dagupan, naisipan nilang itayo ang pinakaunang sementeryo para sa mga isda dito sa Pilipinas. Matatagpuan ang fish cemetery sa property ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang pinakaunang nilibing dito, ang balyena na pinangalanan nilang Moby Dick. Noong 1999, namatay isang balyena mula sa Maynila, pero wala silang mahanap na pwedeng paglibingan nito sa syudad. Kaya naman din nila ang katawan nito sa Dagupan para mailibing. Sila na ang nagpangalan dito na Moby Dick, inspired sa bida ng isang American classic novel tungkol sa isang dambuhalang balyena. Katabi ni Moby Dick sa sementeryo ang iba pang aquatic animals na lumutang sa pampang ng Pangasinan, La Union at Manila. Pag may mga nagbi-beach o yung mga sumasampa po dito sa ating mga shorelines na mga endangered species like sea turtles, whales, sharks, dolphins po, ang unang-unang ginagawa ko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay i-rehabilitate po sila. Dadalhin po sila sa isang lugar kung saan po is i-revive po natin sila or kakayaan po nating makarecover po sila. Kung manumbalik ang lakas ng mga ito, pakakawalan sila sa Lingayen Gulf, nakatabi lang ng compound ng BFAR. Pero kung sa kasamaang palad ay mamamatay ang mga ito, saka sila ililibing sa fish cemetery. Ang mga lokal sa Pangasinan talaga namang hitik sa kwentong magtinik, pati na rin sa kaliwat ka ng mga gimmick. Kaya sa biyaheng ito, ang masasabi ko, Pangasinan, you're one of a kind.